So ayun, may galap shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man po kayo ngayon. Lalong-lalo na sa mga kababayan po natin dyan, mga OFW na walang sangkot suporta dito sa ating YouTube channel. So ngayon po, ito na nga. Meron akong napanood dati na isang video ni Yorme Isko Moreno na kung saan, sabi niya, interview po yun ng ABS-CBN. Sabi ni Yorme, yun daw mga organizer doon sa Divisoria vendors, no? Vendors. Kasi yun sa Divisoria kasi, kung napansin nyo po ngayon, mula sa kahabaan ng Dagupan, papuntang Recto, papuntang Tutuban, malinis na. Dati, nung hindi pa si Yorme ang mayor, hindi pa si Isko, talaga pong hindi halos makapasok po yung tao, siksikan. Ultimo motor, hindi makakapasok. Jeep, hindi makakapasok. Dahil ang mga vendors, halos sinakop na yung buong kalsada. Bakit nga ba mas matapang or mas may power pa ang mga vendor at the time kaysa sa mga motorista? Kasi ganito po, yung mga vendors po kasi may mga bigay kay Eddie at kay Patty. No? Alam nyo naman po si Eddie. Eddie siya, Patty siya. Example na lang dyan. Ito hindi ko nila lahat ha. May mga pulis po kasi dyan na iba-ibang mukha nangungulekta. May mga barangay officials din dyan na iba-ibang mukha nangungulekta at kasali na din ang City Hall. Ganito yan. So ngayon, nung in-interview si Yorme ng ABS-CBN, ito po ipapanood ko sa inyo ha. Kasi ngayon po kasi talamak po, bumalik. Bumalik po yung mga vendors, binigyan pa ng stall. Binigyan ng tent. Color blue na tent. Ito, papanood ko sa inyo ha. Itong video na to, na ipi-play ko ngayon, no, galing po ito kay Busilak Diary. Actually, si Busilak is one of my friend. Being Iskonian supporters, Iskonian vloggers, supporters, kami po yon. So ngayon, ito po yung mga tent na makikita nyo dyan. No, yung mga tent na yan, na nakahilera, papunta doon. Yan po yung ginawa ni Eddie at ni Patty noon. Binibigyan ng pwesto yung mga vendors pero may lagayan. Nangangati kasi yung mga bulsa at kamay ng mga organizer na nagbibigay ng pwesto dyan kasi malaki ang bigayan dyan. Kaya nga sa totoo lang yung mga vendors dyan kawawa eh. Alam niyo kung bakit? Ang mahal ng binibigay nila dyang padulas or OPA di umano na kahit kalsada na nagkapwesto sila kasi may bigay sila. Kay Eddie nga at kay Patty. So ngayon, wala na ngang kita, wala na ngang benta, nagbibigay pa, basta magkapwesto lang. Na kahit halos wala nang madaanan, yung mga tricycle, yung mga motor, yung mga jeep, basta sila ang hari dyan. Kasi nagbayad sila eh. So ngayon po ang nangyari, ito po yung interview ni Maris, no, sa ABS-CBN kay Yorme. Pakinggan nyo po ha. Papayagan na tayo, Pasko. Kasi alam mo bakit? Yung mga organizer, kating-kati na po niyan. Na makapaglagay sa mga kung sino pwede magsulat na para ba pinipressure kami. Uulitin ko, Maris. Okay. Uulitin ko, sinabi ko. Kapag nakabalik sila, nalagyan na ako. Ayan, napanood nyo po ha. Napanood nyo, ibig sabihin ni Yorme doon. Ganito po. Yung mga organizer dyan sa mga vendors na yan, na nakahilera ng kulay blue na yung nakikita nyo mga tent, no? Nagbibigay yan. Di natin alam kung sa vice mayor, sa mayor, sa city councilor, sa barangay chairman, or sa police. Kaya sabi ni Yorme dyan, pinatanggal ni Yorme. Kung naalala nyo noon, pinalinis ni Yorme yan. Sabi ni Yorme, aanhin ko yung malaking kita ko. Lulubo ang bulsa ko. Kung ang mga tao naman nagsasakripisyo, pati yung mga tsuper, walang kikitain, hindi sila makakapasok. Napupurwisyo yung mga tao sa bungad pa lang, no, ng papuntang Recto. Bababa ka na. Bakit? Hindi na makapasok yung jeep. Hindi na aabot ng 168. Hindi na aabot ng Dragon 8. Bakit? Dito pa lang sa bungad, no, ng Dagupan Street, papuntang Recto. Hindi na makapasok ang jeep. So ngayon, sabi ni Yorme, pinatanggal niya lahat. Pinalinis, pati yung papuntang Tutuban. Tanggal lahat yung mga vendors dyan.
So ngayon sabi ni Yorme, kapag makabalik yung mga vendors na yan, ibig sabihin na bayaran nila ako. Yun yung sabi ni Isko. Ngayon, mga kababayan, may biglang bumalik yung mga tent. So ibig sabihin, si Eddie at si Patty, tiba-tiba na naman. Bumalik yung mga tent. Ito, ipi-play ko yung video, panoorin ninyo. Kayo na lang ang humusga at reaksyonan ko. Ito hindi to paninira ha. Kasi ito po'y video. Hindi po ito picture, hindi po ito edited, hindi po ito gawa-gawa. Video po ito na nagpapatunay na ang sabi ni Isko noon, kapag bumalik yung mga tent na pinatanggal niya ng mga vendors dyan sa Divisoria, ibig sabihin na babayaran siya bilang mayor na pinabalik niya yung mga vendors na pinatanggal niya. So ibig sabihin ngayon na hindi na mayor si Isko, administrasyon na ni Hani Lacuna yan. So, ibig sabihin, may bigay din ba? Wala kong sinabi na kay Hani binigay. Malay natin, may mga kadikit lang ni Hani dyan na medyo malakas ang power, nag-o-organize. Sabi ni Isko, pinatanggal ko yan, pinalinis ko yan, binalik ko sa tao ang kalsada, hindi sa vendors. So, kung bumalik man yung mga vendors na dyan, ibig sabihin na bayaran nila ako. So, ibig sabihin, bumalik yung mga vendors at tinayo dyan sa kalsada na yan, means to say, nabayaran nila. Panoorin nyo yung video. Bago lang yan. So, ayun. Napapanood nyo. Napakahaba po ng mga tent. Napakadaming tent. Mula yan sa bungad, from recto, papasok yan ng tutuban, papuntang 168. Na noon, tanggal lahat yan. Pero bakit may mga tent na dyan? So, ibig sabihin, yung binulgar ni Isko na si Eddie at Patty noon, bumalik na ngayon. Diba? Naalala nyo, sabi ni Isko sa interview ng ABS-CBN. Ito, ulitin natin. Pakinggan nyo. Papayagan na tayo, Pasko. Kasi alam mo bakit? Yung mga organizer, kating-kati na put niyan. Na makapaglagay sa mga kung sino pwede magsulat na para bang pinipressure kami. Uulitin ko, Maris. Okay. Uulitin ko, sinabi ko. Kapag nakabalik sila, nalagyan na ako. Klaro po. Dinig nyo po. Kita nyo po. Kapag nakabalik yung mga tent na yan, na tinanggal ni Isko noon, ibig sabihin, nabayaran nila si Isko. Hindi naman mayor si Isko ngayon. So, kanino nila binigay? Kasi hindi mo naman pwedeng aprubahan dyan na kung barangay chairman lang ang mag-approve dyan, kailangan mula yan sa City Hall. Pag pinirmahan ng mayor yan, means to say, okay na itayo yan at ilagay yan. City ordinance yan. So, hindi naman po pwedeng barangay ordinance lang ang mag-approve yan. May kinalaman ang city dyan. So, wala naman akong sinabing si Hani ang naglagay niyan. Wala rin akong sinabing si Yul ang naglagay niyan. Nagtatanong lang, kumusta naman si Eddie at si Patty? Eddie siya ang naglagay niyan, Patty siya. Diba ano sabi ni Yorme? Eddie siya ang nagbalik niyan, Patty siya. Siya din. Ano ngayon? Tama ba ako o mali ako? Yung mga vendor na nagbara sa kalsada noon sa Divisoria, bumalik na ngayon. Eddie at Patty, Eddie siya, Patty siya, siyang may gawa niyan, Patty siya, Eddie siya. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi nawawala
ang korupsyon sa Maynila. Yun lang. As a vlogger, as a content creator, as a reactor, kayo na lang pong bahalang humusga dyan. Comment down below and don't forget to share this vlog para po malaman ng iba na nagtatanga-tangahan, nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan. God first and I thank you. Bye-bye.